malalim yung ano. Kung iyong natapuan
biyaya. Kami namamangha, Panginoon. We are safe in your presence, Lord God. And as we worship you, we honor you. Hallelujah. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mag-usap ka, mag-usap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, tulong mo'y natatawid para sa ikaw.
Patuloy natin pumurihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kayo ang manahan sa aming kalagitnaan. The Lord of heavens. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na buhay. Salamat sa iyong kamatayan, sa iyong pagkahiling at sa iyong muling pagkahiling. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. Awitin po natin ang awitin ito, Lord of the heavens. Hallelujah. Back up, singers. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. My Savior is Sundo cuando la masyente. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kalalitan, ikaw ang aming tagapagligtas. At hayaan mo, Panginoon, sa umaga ito, patuloy namin maramdaman ang iyong presensya. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Maranasan po namin ang buhay na binago. Pasasalamat, and we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. You are holy. You are holy.
Amen. Good morning, good morning. Today is Sunday. Good morning po sa manonood ng replay. Kumusta po tayong lahat? Hallelujah. Ang ating pong topic ay the same topic that we have discussed last Sunday. Okay, ang ating pong topic ay the irrefutable power of Christ's resurrection. Yung pong hindi mapasubalian o mapasinungalingang kapangyarihan ng kanyang kamatayan. Kaya ang tanong po ni Paul, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kamandag? Hallelujah. Amen. Okay. So, ang ating pong Roman number 1 ay Paul's arguments and warnings. Ang sabi po ni Paul, kung si Kristo ay muling hindi nabuhay mula sa mga patay, napakarami niya pong argumento. In other words, kung si Kristo po ay hindi nabuhay mula sa mga patay, hindi po siya Diyos, at hindi po natin siya maaasahan, subalit ang magandang balita, siya ay namatay, siya ay nilibing, at siya ay muling nabuhay. Roma number 2 na ating pong pinag-aralan. Yung pong warning ni Paul, do not deceive because bad company corrupts good morals. Sapagkat during those times, marami pong nangangaral ng maling turo sa iglesia ng Corinto na sinasabi po ng mga maling katuroan na si Kristo o walang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Kaya sabi ni Paul, kung si Kristo ay kung walang resurrection mula sa mga patay, hindi nabuhay si Kristo. Subalit, si Kristo po ay muling nabuhay. Roma number 2, the infallible proofs of the resurrection of Christ. Ang ibig sabihin, ito po yung mga patunay na hindi mapapasinungalingang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Siya po ay nagpakita sa mga apostol, nagpakita kay Paul, nagpakita kay Mary Magdalene, at yung pong empty tomb, yung pong bakanteng libingan. Okay. May nagtanong po, ang resurrected life ba ay walang buto, walang laman? Ibig sabihin, ang resurrected life ba ay parang ghost o isang kaluluwa? No. When Jesus was resurrected from the dead, siya po ay nagpakita sa mga apostol. Luke 24:39, ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo ako. Meron akong laman at merong buto. Hindi ako ghost. Hindi ako multo. Ako ito. Tingnan niyo ang aking kamay, yung buta sa aking mga kamay. Ako yung Kristo at ako yung muling nabuhay. Subalit, ano pong pagkakaiba nito sa ating katawang lupa? Ang glorified body po o resurrected body po ni Jesus, this is a glorious body. Ito po'y maluwalhating katawan, ito po'y supernatural, at it is not subject to decay. At ito rin po ang mangyayari sa atin. Natatandaan po ba natin nung si Kristo po ay nagpakita sa mga apostol, siya po ay biglang lumitaw at siya po ay dumaan sa wall. Because His body is a glorified body. Gusto niyo po bang mangyari sa inyo yun? Magpatuloy po tayo sa Panginoon.
We will have that glorious body, supernatural body, and it is not subject to decay. Roma number 3 na ating pinag-aralan, our blessed hope of the resurrection power of Christ. Ito po yung ating pag-asang makalangit sa kanyang muling pagkabuhay. At napag-aralan po din natin na sa Panginoon yung kamatayan, ito po ay parang natutulog lamang. Ang example po nito ay si Lazarus. At yung anak, si Lazarus, at yung pong daughter ni Jairus. Ito po ay binuhay ng Panginoon. Subalit yung pong kanilang pagkabuhay mula sa mga patay, ang tawag po doon ay raised from the dead, hindi po resurrected body. Kasi po namatay si Lazarus, binuhay ng Diyos, pero namatay din po siyang muli. Si Kristo nang siya po ay namatay, siya ay namatay at muling nabuhay, siya po ay nanatiling buhay. Amen? At siya ngayon po ay nakaupo sa kanang trono, doon po sa kalangitan. Okay, yun po ang ating napag-aralan. Kung gusto niyo pong malaman yung sermon ko last week, sabihin niyo lang po, ibibigay ko po sa iyo ang link. Okay, let's continue on. Tayo po ay magpapatuloy. We are now in Roman number 4. Pag sinabi po nating resurrection of Christ, it has something to do with our new life in Christ. Ang sabi po ni Paul, if Jesus did not raise from the dead, or if there was no resurrection of the dead, tayo po yung pinakaawa-awang nilalang sa mundo, at tayo po ay mananatiling makasalanan kahit anong gawin nating paglapit sa Diyos. Subalit dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo nung siya po'y nilibing, yung ating kasalanan ay dala-dala niyang inilibing. At yung siya po ay nabuhay mula sa mga patay, yung pong ating kasalanang ibinaon niya, nung siya'y namatay, nung siya po'y muling nabuhay, lahat pong sumasampalataya kay Kristo ay nagkaroon ng bagong buhay na binago ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Roma number 4. Good morning po sa nanonood. Okay, counting ourselves dead to sin, but alive to God. Ibilang po natin ang ating mga sariling patay. Patay saan? Sa kasalanan. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Buhay po ba yan? Buhay po yan, pero patay na po yan sa kasalanan. Amen? Ay, wala akong kausap. At ito pong buhay na ito, na pinatawad ng Diyos, pinago ng Diyos, ito po ay buhay sa Panginoon. Romans, the book of Romans chapter 6, beginning verse 9 to 13. Ito po yung binasa ni Sister Jonah. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again, death has no longer is master over him. Yamang si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Ang sabi diyan, hindi na siya mamamatay na muli. At yung pong kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Verse 10, for the death
that He died to sin once and for all. Nung si Kristo po ay namatay po siya dahil sa ating mga kasalanan isang beses lamang. But the life that He lives to God. Yung pong buhay niya, siya po'y nabubuhay para sa Diyos. Verse 11, even so, consider yourselves to be dead to sin, alive to God in Christ Jesus. Ang ibig sabihin po, yamang si Kristo ay nabuhay sa mga patay, siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, at siya po ay namuling nabuhay at ang buhay niya ay para sa Diyos. Ganon din kayo. Mamatay na kayo sa kasalanan or patay na kayo sa kasalanan at ngayon buhay kayo sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is a privilege. Ito po, pribileyo natin, huwag nating sayangin. Yung pong pribileyong binigay sa atin ng Diyos, nagsakripisyo siya para sa atin upang mabigyan niya ng kaluguran ang Ama sa langit. Verse 12, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lust. Ang sabi po ni Paul, huwag niyong hayaan na ang kasalanan ay maghari sa inyong buhay at sundin ang mga pitang ito. Amen? Huwag po nating hayaan ang ating katawan ay nagagamit sa kasalanan. Verse 13, and do not go on presenting the members of your body to sin as an instrument of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from dead, and your members as instrument of righteousness to God. Ang ibig sabihin po nito, huwag po nating hayaan ang ating mga sarili, ang ating katawan, ang ating puso't isipan ay maihandog natin sa mga bagay na unrighteous. Yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kundi ihandog po natin ang ating buhay na buhay. Ihandog po natin sa katwiran ng Panginoon. Why? Because ang sabi po ng 1 Corinthians 6:19-20, I will just paraphrase. It says that we are the temple of God. Tingnan niyo po ang mga sarili niyo. Sino po ba tayo? Isa po tayong maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Subalit binigyan niya po tayo ng pagkakataon at ginawa niya pa po tayong templo. Ang church pong ito po ay building at tingnan mo, sira-sira po ito. Hindi po ito ang tinutukoy ng Diyos na building. Hindi po ito yung templo tinutukoy ng Diyos sa 1 Corinthians 6:19-20. Ang sabi po dito, we are the temple of God. Don't you know that you are the temple or the sanctuary of God? And the Spirit dwells in you. Pag itinuloy po natin ang basa, we are bought with a price. Tayo po ay binili ng malaking halaga, walang iba kundi ang banal na dugo ng ating Panginoon. Ibig sabihin po nito na yung kasalanan wala na pong kontrol sa atin. Tayo po ay mula sa kamatayan, dinala tayo sa buhay kay Kristo. We are from darkness into His marvelous light. Tayo po ay mula sa kadiliman,
Dinala po tayo sa liwanag ng kamangha-manghang anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon. Paano po ba ito? Paano po ba tayo makapamumuhay na sumusunod sa Panginoon at itinatakwil na po natin yung mga gawa ng laman? It starts with our deep intimacy with God. Ito po yung nagsisimula yung pumalalim na relasyon sa Panginoon, pakikipag-ugnayan sa Diyos. At lagi po nating i-examinin ang ating puso kung tayo po ba ay nakakaranas ng kanyang resurrection power. Every Christian must experience the resurrection power of Jesus Christ. Ano po yun? Ito po yung buhay na binago. Pastora Ellen, nagkakasala pa rin ako. Yes, because we are not yet perfect. Subalit hindi na po kasalanan ang naghahari sa ating buhay. Every time we commit sin, we come to God at tayo po ay nagpapalinis sa Panginoon. Amen. Wala pa pong perfecto sa atin. So kailangan pong nararanasan natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi po ito istorya. Hindi po ito isang kwento lamang. Ito po ay isang pribileyo. Minsan iniisip natin incorruptible body, kapag dumating ang Panginoon, yes, makakaranas po tayo nito. Subalit huwag nyo na pong hintayin yung panahon na yun. Ngayon pa lang, kailangan maranasan po natin ang resurrection power of Christ, yung pong buhay na pinago mula sa patay, sa kasalanan. Ngayon, buhay na buhay sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah! You deserve the highest praise. The power that raised Jesus from the grave, yung pong kapangyarihan na bumuhay sa Panginoon mula sa libingan. Hindi po ito historical event, but it is a present reality that is available to us today, each day, and every day. Amen. Huwag po nating sayangin yung pribilehiyong yun. Pansamantala lang po tayo dito sa mundo. Tayo po ay mga estranghero, we are just passing by. Napakaiksi po ng panahon, napakaiksi ng buhay, ang bilis ng panahon, April na ngayon, next week ay May. Susunod sa May ay? Ano susunod sa June? July, August, December na po. Amen. Ang bilis ng panahon. We must run to Jesus every day. Hallelujah. Romans 8:11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. Kung yung Espiritong bumuhay kay Kristo ay nasa sa iyo, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So napakahalaga po na yung Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Ito po yung nagbabago sa ating mga buhay. At ang sabi dyan, tayo po ay makakaranas noon yung Espiritong bumuhay kay Kristo, mararanasan po natin yon resurrection body sa isa pong kondisyon. If that Spirit is living in you. Akala po natin, okay na ako. Tinanggap ko na si Kristo as Lord and personal Savior. Okay na ito. Ang kaligtasan po, salvation is a process. It is progressive. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Amen? Next,
Now, ibig sabihin po nito, the power of Jesus Christ which conquered sin and death, it is not just a future hope. Hindi po ito future hope lang natin na sa kanyang muling pagbabalik, kundi ito po ay present reality that believers can experience. Amen? Present reality po ito. Dapat nararanasan po natin ito araw-araw, hindi lamang po Sunday. Amen? Araw-araw. Anytime, pwede pong bumalik ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kapag siya'y bumalik, gamitin nyo ang inyong panahon habang kayo naghihintay. Hindi po tayo naghihintay na walang ginagawa. Amen? Our choices under Roman number 4. Ano po bang choices? Every day we make choices. Pwede mo sabihin, papasok ako sa trabaho, choice mo yun. Kung umabsent ka, choice mo yun. But there are times, out of curiosity, or simply because we choose to indulge in worldly passion, parang gusto mong subukan. Subukan ko nga ang mga bagay na ito, na makamundong bagay. Kahit po tayo mga Kristiyano na. Minsan sa ating journey, tayo po ay nadadapa. Tayo po ay natutumba. Tayo po ay nadadapa, hindi lamang dapa, tayo ay nasusubsob sa kasalanan. And there are times you don't know when to find a way out. Parang ayaw mo nang, di mo alam paano ka makakalaya. Sinong nakakaranas niyan? Huwag niyo nang itaas ang kamay niyo, alam niyo ng Panginoon. Pero may pag-asa po tayo habang buhay. May pagbangon. Habang buhay may pag-asa pa po tayo. Kahit po tayo nadapa, lumok, subsub pa. May pag-asa po tayo. Tayo po ay tumayo sa biyaya ng Diyos at tayo po ay magpatuloy sa ating lakbayin. We are not yet perfect. Amen? Pag tayo po ay nadapa, tumayo po tayo sa biyaya ng Diyos at tayo po ay magpatuloy. Ang takbuhin Kristiyano, hindi po ito pabilisan. Kasi ang dami pong Kristiyano ay ang bilis tumakbo, ang bilis nag-involve sa gawain at ang dami niyang activities. Pagdating ng mga pagsubok, wala na. Ang takbuhin Kristiyano po ito ay dahan, at ito po ay pang-matagalan, hindi po pa bilisan. Ang sabi ng isang evangelist, si J.J. John, when God looked for Adam and Eve nung sila'y nagkasala, ang sabi po ng Biblia, they heard that God is walking. Amen? Sa Gospels, when Jesus was preaching the good news and healing the sick, Jesus was walking. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay naglalakad lamang, ikaw na Kristiyano, lalo yung mga bago, huwag kang tumakbo. Maglakad ka rin ng dahan-dahan because salvation is a process. Proseso po yun ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ano po ba ang choices natin? To live with God, to live for Christ, or to indulge ourselves in worldly passion. Lalo po sa panahon ngayon, ang dami pong kaabalahan sa buhay. Amen. Pero pasalamat po tayo sa Diyos, nakaupo kayo dyan, at kayo ay nag-worship sa Panginoon, at kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Di ko po kayo binubola.
Ito po ay isang mahalaga sa Panginoon sapagkat ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa Diyos. Kahit po tayo minsan nadapa, minsan dinisobey natin ang Diyos, pero willing po tayo manumbalik. Ang biyaya po ng Diyos ay mayaman. Ito po ay para sa lahat. And the power of Christ's resurrection offers us a way out. Kapag parang hindi ka makalaya, tingnan po natin ang krus ng Kalbaryo. Ito po yung sinabi na ni Pastor noon, tingnan nyo ang krus ng Kalbaryo, ano bang ginawa ni Kristo? Pero hindi po siya dyan nanatili. Siya po ay muling nabuhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Okay. Next, we are called to surrender. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang mag-surrender. Sa digmaan, kapag natatalo ang kabilang panig, anong ginagawa? Taas kamay, taas armas, at ano pa? Kumbaga sa boxing, itinatapo na yung tuwalya. Ibig sabihin, wala, surrender ka na. Sa Diyos, hindi po ganon. When we come to God, we bow down. We bow down our hearts in the Spirit. Ibig sabihin po nito, we surrender kasi wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. We surrender because we acknowledge that Jesus Christ is the Lord of our lives. We surrender ourselves because Jesus is the only way to the Father. We can never have eternal life without Jesus. When we surrender, we have our great example. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Si Kristo po ay masarap ang buhay sa langit. Siya po ay anak ng Diyos. Siya ay panalo walang kapintasan. Subalit, dahil gusto niya mabigyan ng kaluguran ng God the Father, siya po ay pinanganak saan? Sa isang sabsaban. Mabuti pa tayo nung iba pinanganak ay sa loob ng bahay, ang iba sa hospital, meron pang aircon. Subalit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po ay nagpakababa. He surrendered His life fully to God the Father. Ang sabi niya sa Mark 14:36, Abba Father, He said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Sa ibang translation, not my will, but your will be done. Ang sabi niya, Ama, kung maaari lamang nang alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap, subalit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Total surrender. Pag nabasa po natin ang Abba, Father, Abba means Father. It is an Aramaic word for Father. Okay? So sabi niya, Panginoon, walang mahirap sa'yo. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Luke 9:23, then He said to them all, whoever wants to be my disciple, this is in IV, must deny themselves and take up their cross and follow me. Tagalogin po natin ang sabi ng Panginoon sa kanila. Kung sino ang gustong sumunod sa akin at maging alagad ko, kailangang i-deny. Anong deny? Itanggi mo ang sarili mo. Pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Isang araw baka
makita ko si Kuya Freddy may pasa ng cross. Ano pang ibig sabihin ng pasa ninyo ang iyong mga cross? Ang ibig sabihin nito kapag susunod po tayo sa Diyos, handa po nating talikuran ang lahat, maging ang ating mga sariling pagnanasa, at sumunod tayo sa Panginoon ng may kalakip na sakripisyo. We deny ourselves, hindi na po yung ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Yung pang-ibig sabihin ng taking up the cross, hindi po pagmamahal na araw, nakapasan ka ng cross. I am telling you, nobody came. Wala pong sino man ang pwedeng makagaya sa ginawa ni Kristo 100%. Yung pong kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito po ay supernatural. Sapagkat siya po ay namatay ng hirapan, sobrang hirap, that a human, an ordinary human being cannot contain. Amen? Alam ng Panginoon, mahirap ito, subalit siya po ay napakasakit. Kaya sabi ng Panginoon, kung susunod kayo sa akin, handa kayong magsakripisyo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sa panahon ngayon, anong isasakripisyo mo? Yung oras mo, yung isip mo, yung puso mo, yung panahon mo, na pwede naman kayo mag-mall ngayon bago kayong sahod. Nagsahod na ba kayo? Inaalam pa ni Pastora, kung nagsahod na kayo, papalibre. Okay, bago kayo sahod, masarap mag-mall. Subalit nandito po kayo. O kaya sayang naman ang negosyo ko. Pero nandito po kayo dahil alam nyo that God will provide. Sa pagsunod po sa Diyos ay merong sakripisyo, subalit ang pagsunod sa Diyos ay kalakip na pagpapala. Hallelujah! Yun ang gusto natin, palapakan natin ang Panginoon. At sa mga pagsubok, Kuya Makmak, merong pagpapala. Minsan may mga sorpresa tayong pagsubok sa buhay. Kami ni Pastor, ang aming pamilya parang hindi nawawala ng mga pagsubok everyday. Subalit nakatayo pa rin po tayo nagpatuloy. Amen. Romans chapter 12 verse 1. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer yourselves or bodies a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano ba naman yan, Pastora? Tagalogin po natin. Ang sabi po ni Paul, ako'y nakikipamanhik sa inyo, mga kapatid. Dahil sa biyaya ng Diyos, ihandog nyo ang inyong katawan, living sacrifice. Ano po bang living sacrifice? Doon po sa Old Testament, kapag nagsakripisyo ka po sa Panginoon, kasi noon, pag naghandog sa Diyos, mga hayop. Huwag ka maghandog sa hayop na patay. Ang gusto ng Diyos na ihahandog sa kanyang hayop ay buhay. Malusog, walang kapintasan. Doon po yan sa Old Testament. Subalit, yun po ay hindi kayang magpatawad ng kasalanan at maglinis sa ating kasalanan. Kaya ang hinandog ng Panginoon, the God the Father ay walang iba kundi ang kanyang kaysa isang anak, isang banal, isang buhay, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito po yung perfect sacrifice
ng Panginoon. Bakit po living sacrifice? Kasi po kung patay, wala na po yung sakripisyo. Bakit? Patay na po yun. Sa panahon ngayon, hindi po tayo mga hayop, tayo po yung mga tao. Tao, tao, tao. Amen? Tayo po ay buhay, kaya sabi rito, your body is a living sacrifice, banal at kalugod-lugod sa Kanya. At ang sabi rito, this is your true and proper worship. So ang ating palang pag-worship, hindi lamang dito paglinggo. Mga worship leaders, hindi lamang sila nag-worship dito sa unahan. Every day for us is a true worship, is a proper worship if we offer ourselves to God. At ang sabi po sa verse 2, do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Ito, ano po ba ang takbo ng mundo? Masama, puro kalayawan, at lahat ng mga bagay na nakakaabala sa atin upang tayo mahiwalay sa Diyos. At kaya sabi po ng Biblia, do not conform, wag po tayong makipamato, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit po renewing of your mind? Sapagkat ang battleground po natin ay sa isip. Sa isip po ang ating battleground kahit hindi ka nagsasalita. May bumubulong sa utak mo. Ang tagal-tagal na may pastorang preach. Gusto ko nang umuwi. Sino bang naaantok? Wala. Kasi ang sabi ng Panginoon, nung namatay si Lazarus, ang sabi niya, natutulog lang yan. Pupunta tayo at gigisingin ko. Gusto niyo bang magpagising na sa Diyos? Wala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Renewing of your mind. Yung pong babaguhin natin ang ating kaisipan, yung pong kaisipan maka-Diyos. Bakit? Ang sabi po rito, to test and approve what God's will is. Kasi po pag magulo ang utak natin puro makasanglibutan, ang utak natin puro kahalayan, you can never recognize the will of God. Tama po ba? Yes! Pero kapag ang kaisipan mo ay punong-puno ng kaalaman patungkol sa Diyos, malalaman mo ay mali ito. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung perpektong kalooban ng Panginoon. Kahit sino pa mag-alok sa inyo ng kung ano mang uri ng bisyo dyan, dahil alam mo ng Diyos ay banal, alam mo ang kalooban ng Diyos, meron ka pong kapangyarihang tumanggi. Ang problema, ayaw nating tumanggi. Kasi ang sabi natin, minsan lang naman ito. Ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Amen? Praise the Lord. Wala bang palakpak sa Panginoon? Tandaan po natin ang ating posisyon sa Diyos. Yung pong ating all. Sabihin natin, all. In Tagalog, gurang. Ibig sabihin yung luma. Ang ating pong lumang posisyon sa Diyos ay tayo po ay malayo sa Diyos na pahiwalay. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Tayo po ay mga makasalanan. Tayo po ay patay dahil sa kasalanan. Subalit ngayon, we have a new position in Christ. We are reconciled. We were forgiven. We have a new life. We are the children of God, so on and so forth. We have that eternal life. Amen. Meron na po tayo ngayong bagong posisyon. Hindi senador, hindi presidente, hindi kung sino-sino man, kundi tayo po ay
anak ng kataas-taasang Diyos na banal. Hallelujah! Meron po tayong very particular na talata na ginagamit, 2 Corinthians 5:17. Sino may memory verse nito? Yan, alam natin. I-recite po natin kahit anong translation. Therefore, if you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new is here. Pag tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos, isinishare po natin ito. It says, our new position in Christ. Kapag tayo na kay Kristo, tayo ay bago ng nilalang, wala na yung luma na pagkatao, subalit may problema. Yung pong luma, minsan nabubuhay. Yung mga ugali natin na gagalitin, nabubuhay po yun. Yung kainipin, nabubuhay po yun. Ano pa? Yung masasamang ugali, nabubuhay pa rin paminsan-minsan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat meron siyang salita na ating nababasa. Sabi, all things have become new, pero nagkakasala ka pa rin. The old has gone, the new is here. Yung bago, ito na, bagong nilalang na parang hindi ka makaputol ng nilagang kamote. Sa sobra mong inihim, sa sobra mong tahimik, hindi ka natuloy nagsasalita at hindi na kayo nag-uusap na mag-asawa. Tama? New creation na ako, dati madaldal ako, ngayon tahimik na ako. Ganun po ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Are you ready to listen? This talata is called eschatological. 2 Corinthians chapter 5, ang context po nito ay yung muling pagbabalik ng Diyos na ang lahat ng bagay ay, yung lumang bagay ay babaguhin niya. Kaya ang sabi ng susunod na talata, therefore if anyone in Christ, he is a new creation, all things have passed away, all things have become new. Ang tawag po dito ay eschatological. Ito pong talatang ito ay tumutukoy sa isang perpektong buhay. At ito po ay mangyayari lamang sa muling pagbabalik ng Diyos sapagkat tayo po ay hindi pa ngayon perpekto. Amen? God is working in us na minsan hindi natin nalalaman. Maging yung mga pagsubok, maging minsan nabubuhay yung dati nating pag-uugali. Ito po ay isang bahagi ng paglilinis ng Diyos sa atin. Kasi po, kapag lumabas yung dati mong ugali, talagang pag nagalit ka sobra, suddenly marirealize mo, Lord, sorry, nagkamali ako. Kasi doon po tayo natututo, it is a process of cleansing. Kasi ang tingin ng Diyos sa atin, hindi ngayon, kundi sa darating. This talata is a perfect life in Christ. This is eschatological. Ano pong eschatological? Ano ba naman si Pastora? Eschatological, galing po sa salitang Griegong eskatos. Nang ibig sabihin last. Logi means teaching. Ito po yung pagtuturo sa mga bagay na darating sa muling pagbabalik ng Diyos, the finality of our destiny or destiny of humanity, or the culmination or the end point or the finality of history. Ang buhay po natin sa mundo, this is a part of kasaysayan of biblical history.
ministry that centers on our Lord Jesus Christ. So ito pong 2 Corinthians 5:17, ang tinutukoy po dito na babaguhin ng Diyos ang lahat ng mga luma at gagawin niya pong bago. Revelation 21 verse 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God." Verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. Tingnan po natin. For the old things, or the old order of things had passed away. It has something to do with 2 Corinthians 5:17. God is still working in us and through us. Jesus is the potter and we are the clay. Okay. So ang Diyos po ay patuloy na gumagawa sa atin. Ang tawag po nito, yung kung nararanasan na po natin yung kanyang presensya. God is changing us from glory to glory. God is not yet finished sa kanyang ginagawa sa atin, subalit nararanasan na po natin yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay nung tayo po ay nagkaroon ng buhay na binago. Ang isa pong Kristiyano kailangan po nakakaranas ng pagbabago. Dati naninigarilyo ka na isang kaha. Ngayon, pastora, hindi na. 2 kaha na lang. Ganun po ba yun? No. Dati punong-puno ka ng bisyo. Ano po ba ang mga bisyo? Pagsusugal, pag-iinom, hindi ng tubig, ng alak, paninigarilyo, drug addiction. Katulad ni Pastor. Ang buhay ni Pastor ay patapo na po yun. Tinatanggi na yun ng kapitan. Subalit sa Diyos, wala pong basurang buhay. Dati tayo mga basura. Dati ang buhay natin basahan, subalit ngayon, Jesus bring us into the pedestal. Amen. Meron po tayong binagong buhay. Pastora, nagkakasala pa ako. Pag nakakita ko ng sigarilyo, parang sabi ng sigarilyo, come. Ano pong gagawin nyo? Aba, binago na ako ng Diyos. Aba, yung resurrection life ni Jesus na sa akin na. Kaya kahit anong alok ng sanlibutan, tumaya ka sa loto, tumaya ka kung ano-ano. Magsugal ka kahit anong alok ng sanlibutan dahil binago ka ng Diyos. The resurrection power of Christ is live in you. Wala pong puwang ang mga alok ng sanlibutan. Ito palapakan po natin ang Diyos. At kung sakali namang minsan nahulog tayo sa kasalanan, muli po tayong bumangon by the grace of God, because God is not yet finished. Amen? Jesus is like a potter and we are the clay. Pwede bang sabihin ng anong palayok sa kanyang mamamalayok? Oy! Ito ang gusto ko, gawin mo matapos ang ilong ko. Gawin mo akong maganda, makinis. Pwede po ba natin sabihin yun, no?
Ang Diyos po ang gumagawa sa atin na minsan marami tayong pagsubok, minsan nadadapa tayo, bumangon po tayo. Amen? Because God is working. Minsan pinaparanas po sa atin ng Diyos yun. Kasi ang gusto ng Diyos ma-realize natin what is right and wrong, what is pleasing to God, and what is not. Amen? We are still on the process. God is not yet finished and shaping us to be conformed to the likeness of Christ. Isaiah 64 verse 8, Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter, we are all the works of your hands. Isaiah 45 verse 9, Woe to the one who quarrels with his maker, the earthenware vessel among the vessels of the earth. Will the clay to the potter? Will the clay say to the potter, What are you doing? Or the thing you are making say, He has no hands. Ang sabi po sa 45 verse 9, kaawa-awa naman yung umaaway o kumag-question sa kapangyarihan ng manlilikha. Isang vessel o isang sisidlan na gawa sa puti. Pwede bang tanungin natin yung manggagawa, yung Diyos na manglilikha, anong ginagawa mo sa akin? O wala ka bang mga kamay para ulmahin mo ako ng gusto ko? Kapag tayo po hinuhulma ng Diyos, hindi po yung gusto natin. 2 Corinthians 3:18, But we all with unveiled faces beholding as a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory. Just as from the Lord, the Spirit. Ang ibig sabihin po nito, yung pong talokbong sa ating mga mata, sa ating mga mukha. Kasi doon po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang sabi po roon, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, yung mga hindi mananampalataya upang hindi na nila makita ang kaluwalhatian ng Panginoon nung tayo hindi pa po mananampalataya, kung kani-kanino tayo sumasamba, kung kani-kanino tayo tumatawag ng mga revolto, kung anong pangalan, nalilito na tayo kung sino-sino. Why? Sapagkat nakatalokbong yung ating kaisipan, yung ating mga mata, kasi yun ang gusto ni Satanas, na hindi natin makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa subalit, ang sabi po sa 2 Corinthians 3:18, hinayaan ng Diyos na tanggalin yung talokbong sa ating mga mukha upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos, pinabago niya po tayo araw-araw. Palamagan natin ng Diyos. God is changing us from glory to glory. Amen. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Philippians 1:6. Ang sabi ni Paul, anong confidence sa Tagalog? Ha? Ako'y tiwalang-tiwala na yung kung sinong nagsimula sa atin, ang Diyos sinimulan tayo, ito ay Kanyang tatapusin. Hanggang tayo po ay makatulad ni Kristo sa Kanyang huling pagbabalik. Kaya wag po tayo manghinawa. Minsan nakakagawa po tayo ng mali. Para ayaw na nating manumbalik. Ayoko na magsamba. Ayoko na magbasa ng Biblia. Tinatamad ako. Kapag naramdaman niyo po yon, lalo po kayo magsigasig na manalangin, magbasa ng Biblia, ano pa, umaten sa mga gawain, umaten ng Bible study. Kasi doon lang po kayo magtatagumpay. Amen? Kasi may kaaway po tayo, tandaan natin si Satanas, hindi yan titigil.
hanggat hindi ka niya naaya sa dati mong pagkatao. Subalit, ang sabi po ng Biblia, 1 John chapter 4 verse 4, if my memory corrects me right, dictates me right, ang sabi po roon, greater is He who is in us than he that is in the world. Makapangyarihan po siya nasaan? Nasa atin kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito na walang iba kundi si Satanas. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. We have 5 minutes more. Hebrews 12:2 ang sabi po dito, for the joy set before him, he endured the cross, scorching its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang sabi po rito, yung pong joy na inihanda sa Panginoon. Ano pong joy? Yung kagalakan na inihanda sa Panginoong Yesus. Dahil po doon, tiniis niya po yung hirap sa krus. Tiniis mo po niya yung kahihiyan. Excuse me po. At siya pa'y umupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama sa langit. The question is, what was the joy beyond the horrors of the crucifixion that made this endurance possible? Ano bang joy doon sa horror? Yung nakakatakot na kamatayan yun ay pinako ka sa krus. Ibig sabihin, kahit nahihirapan ang Panginoon alang-alang sa kasalanan mo at sa kasalanan ko, meron pong joy. Amen? Meron pong glory. Ano po bang joy na ito? Consider him endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Ang Panginoon po ay nagtiis sa mga oposisyon ng mga makasalanan upang ikaw at ako ay hindi manghina at hindi mawalan ng loob. What is that joy? The joy set before him, he endured the cross. God intends that joy to be our joy. Yung pong joy beyond the cross, yung joy beyond the horror of crucifixion, that joy is intended for you and me. This is the joy of resurrection. He did not remain in the grave. He has risen. Ano po ba ang joy na ito? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 17 verse 13, Ama, gusto ko na ako ay papunta na sa iyo ngayon. Pero sinasabi ko ang mga bagay na ito habang ako ay nandito pa sa mundo. Upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Kagalakan within them. Basahin ko po sa English, I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have joy. What kind of joy? The full measure of my joy within them. Yung pong measure, full measure of the joy within them. Habang tayo po'y naglalakad bilang Kristiyano, tayo po ay naglalakad, namumuhay sa isang mundong makasalanan. Ang daming tukso. Why God gave us the full measure of joy? During those times, yung pong 12 disciples o 11 na lang, nung si Kristo po ay namatay, sobra po ang takot nila. Sila po ay nagkanya-kanya, yung iba po ay nagtago, yung iba ay bumalik sa kanilang mga hanap buhay.
Hindi pa po nila nung naranasan ang full measure of joy. Bakit punong-puno sila ng takot? Sapagkat during the time pag nalaman nila kaibigan ka o tagasunod ka ni Kristo, ikaw ay uusigin ng mga Hudyo at mga Romano. Kaya sila po ay natakot. What is this full measure of joy na nararanasan natin ngayon? Sa kabila po ng maraming pagsubok, maraming alalahanin sa buhay, walang gasbik, walang takwar, walang nagasuli, mataas ang nagasuli, walang rapi, walang gasbik. Ano pa? Ang dami nating inaalala sa buhay. Meron kang kitsa. Yung kitsa na hindi nawawala-wala sa'yo. Meron kang natlag. Meron kang lagnat. Wala kang pera. Ang mahal ng gasolina. Anong kinalaman ng gasolina sa iyong sakit at karamdaman? Bakit? Iinumin mo ba yun para ka gumaling? Ang dami nating alalahanin. Yun lang po ang pagsubok natin sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ang kanilang mga churches sa Nigeria, sinusunog, binabaril po yung mga pag nalaman nilang Kristiyano, pinupugutan ng ulo, binabaril, massacre po yun. Ang tawag po doon, genocide. Dahil lang po kay Kristo sa Iran, pinupugutan ng ulo, saan pa? Afghanistan, sa China, sa North Korea, and sa buong mundo po, may mga bahagi sa buong mundo na kung saan yung mga Kristiyano ay inuhuli, binabalatan ng buhay, pinupugutan ng ulo, subalit, they stand on the truth, masaya po sila. Why? Why the full measure of joy? Ito po yung binigay ng Diyos sa mga apostol at ito po yung binigay sa atin through the power of the Holy Spirit. That's why in the book of Acts, when they were baptized by the Holy Spirit, nagkaroon po sila ng lakas ng loob, the boldness to share the gospel of salvation, even it is a matter of life and death. That full measure of joy to sustain us amidst persecution. Darating po ang isang araw. Ipagbabawal po ang pagbabasa ng Biblia. Darating ang isang araw. Ang mga Kristiyano ay hindi na pwedeng mangaral sa kalsada. Sa Amerika po, sa ibang states doon, pinagbabawal po ang mangaral ng salita ng Diyos. Sa kanilang airport, bawal ka magsabing, Jesus loves you. Bawal po yan. Sa atin, malayang-malaya po tayo. Samantalain po natin ang ating kalayaan. Darating ang araw. Lahat ng mga gadget na ito, lahat pong kinakabalan nating internet, iyan po ay mag-collapse. Why? Because wala pong forever. Walang forever. Sinanonood ng Itbulaga. Walang forever dito sa mundo. Lahat po yan mag-collapse. Can we stand that full measure of joy? Ngayon pa lang nararanasan po natin the full measure of joy. Kaya nga po sabi ng Biblia, patay ka na sa kasalanan. Yung desire mo ay isurrender mo sa Panginoon. Sapagkat sabi ni Paul, Romans 8:18, are you still there? Are you listening? For I consider the sufferings of the present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Ang sabi ni Paul, yung sufferings na nararanasan natin ngayon ay maliit lang kung ikukumpara doon sa glory na mararanasan natin when Jesus is revealed sa kanyang muling
pagbabalik. Someday, this corruptible body will be changed into incorruptible. Minsan hinihintay natin, pagdating ng Panginoon sa mga huling araw, babaguhin niya ang aking katawang nabubulok, papalitan niya ng katawang hindi nabubulok. Bakit hinihintay mo pa po yung panahon na yun? Ngayon pa lang maranasan po na natin ang resurrection life ng Panginoon. Bagamat nasa katawan po tayo nabubulok, subalit ito pong katawang ito, this is intended for a new beginning, an incorruptible life. Kasi hindi mo po mararanasan yung incorruptible life kung ang buhay mo pala ngayon ay walang pagbabago. Ang tawag po dito, the now, which is not yet. Yung hindi pa, pero nararanasan mo na. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, all things have become new. Kailangan nararanasan na po natin yung pagbabago that is partial. At ang fulfillment po nito sa muling pagbabalik ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. You are the image of the invisible God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Tumayo po tayong lahat, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong muling pagkabuhay. Ito po ay nabigay sa amin ng napakalaking pribileyo at ito po ay nararanasan namin sa panahon ngayon. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit kami nadadapa, we fail you sometimes. Kami po ay minsan nagkakasala, nagkakamali. Subalit every time we come unto you, kami pinapatawad mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na makapagpatuloy. Palakasin mo ang aming espiritu, Panginoon. Let the full measure of joy ay patuloy namin maranasan sa kabila ng maraming pagsubok, maraming alalahanin sa buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Hallelujah. Our hearts is so joyful. Ang aming puso ay nag-uumapaw sa kagalakan, Panginoon. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, ang daming benepisyo po namin nararanasan, O Diyos. Tulungan mo kaming magpatuloy. Kahit po, Panginoon, maraming pagsubok, kahit ang daming alok ng sanlibutan, hayaan mo, Diyos, na kami magpatuloy. Sumunod kami sa iyong kalooban, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. There is joy in worshiping you. There is joy in serving you. There is joy in listening to your word. Hindi lamang kami nakikinig, kundi susunod kami, Panginoon, sa iyong kalooban so that we can experience the full measure of joy in Christ Jesus. Salamat po sa